Hello mga kapatid, samahan niyo ako ngayon sa pag-harvest ng persimmon. Ayan. Ito na yung na-harvest namin. Meron pa nauna dito. So, maraming hinog na hinog na. Tulad nito. Ayan o. Dilaw na dilaw. Ayan. Mataas ang dilaw ng dilaw. Oh. Yun. Buti itong persimmon namin. Mababa lang. Kaya medyo madaling abutin. Pinutol ko na yun sa taas natin. So, marami pa natin dito sa paligid. Minsan kinakain din ng ibon ito eh. Kaya pag napabayaan, nakainin na. Ang mga dalawang prutas na nakita namin na kinain ng ibon dito eh. Ayan. Ito, sobrang may butas ang ata. Mataas masyado yan eh. Kailangan ko ng hagdan. Kailangan ko ng hagdan. Mamaya lalagyan ko ng hagdan. Ayan o. Minsan iikot mo lang or latakin mo, pwede rin. Ayan. Yun iba nasa taas pa, kailangan ko ng hagdan. Ayan. Kailangan ng hagdan. Ito. Ito pa. Ang pangit mo. Puro tuka ng ibon. Tinetestingan ng ibon, kaya niya. So kung kaya niya, malambot na yan, dire-diretso ang tuka niyan. Pero pag matigas pa, ganyan ang itsura niyan. Okay, kuha ko ng tungtungan. Ayan, ito pa yung ibang na-harvest namin. So, iakyat ko muna ito. At kukuha ko ng hagdan. Ayan. Ito yung hagdan. Kunin ko na ito. Siguro yung mas malaki para pag mataas masyado, pwede na. Okay. Kita mo doon papunta. Tignan mo yung camera. Nainitan ako. Wala na Patay dyan. mo na, patay mo na. So, yan na yung nakuha namin. Dito naman ako sa gitna. Siguro
sa taas. Sa taas ang uunahin kong kunin para later hindi na kailangan ng hagdan. Yan si Mrs. Ito hinog na oh. Yan, malambot na talaga. Pag hindi pa nakuha ito ay uunahan tayo ng ibon dito. Ayan oh. Oh, press na. Ito mami ah. Pwede nang kainin. Ayan. So, ito tayo sa taas. Ito, mga hinog na talaga. Basta hinog na kay mami daw yun. Siyempre. Ayan ah. Buti itong persimmon namin hindi masyadong mataas. Kaya tama lang. Hindi risky. Akit pa tayo ng konti. Ayan sa ilalim dyan. Dali. Kasi tayong GoPro kaya mahirap mag-video ng naka-libre yung dalawang kamay. Yan, yung priority natin kunin. Masyado mataas. Para next time baba na lang. Okay. Ayan ah. Buti na lang nandiyan si mami mo. Mami kasuot ng straw hat ni One Piece. Yan, kay John Mark yan eh. So itong persimmon nasa kanto lang eh. Yan. Sa gilid kami ng yung persimmon nandito sa gilid oh. Tabi lang ng kalye. Kaya kailangan i-trim ko later on yan. Yung mga extensions sa bakod. Hindi ko pa itong iba. Oh, mami, hawakan mo yan ha. Kita ko dito. Meron pa sa side na to. Okay. Mahirap mag-video pag hawak-hawak mo yung camera eh. Pero sabi ng misis ko, bibilin daw niya ako ng GoPro. Oh, naka-record yan mami ha. Sige. Bibilan mo ang GoPro ha. Okay. Ayan, tinatanggal ni Liet yung mga tangkay, dahon. Hindi ba kasi ini-check ko lang. So pag nagmamadali, sama na yung tangkay. Ayan. So marami pang naiwan sa taas pero next time na lang kasi mas mabababa siya ngayon. So pwede na siyang i-harvest na walang tungtungan. So mas convenient eh. Ayan nga. Ayun. Okay. Ayun, yung isang yan, hinog na hinog. Tinabi ni Mrs. yan. Yan o, punong-puno. Tapos may isa pang bag doon na dinala ko sa taas. Okay, tara na. Iakit na natin to sa bahay. Ito ang So, yun ang harvest namin ngayon. Dito sa persimmon. And matigas pa yung iba, karamihan, pero within 1 to 2 weeks lalambot na yan. Pwede na siyang crunchy or pwede na siyang kutsarain. Okay. Oh,
yan ang problema ngayon, mabigat. Pinuhat ko, mabigat. So parang dalawang bag ito eh. Kaya kailangan i-separate ko para magaan. Hahatiin ko to, yung kalahati ilalagay ko dito para hindi masyadong mabigat. Yan, nahati ko na yung kalahati dito sa tool carrier. Akyat ko na sa taas. Malayo-layo rin kasi ang pagdadalhan ko nito eh. Doon pa. So mga 100 yards din yan. Okay. Kailangan kasing ingatan ko yung pagbuhat nito. Baka bumigay yung bag saka yung lalagyan. So dapat kalakalahati lang. Ayan. Kain muna tayo. Yan, kain muna tayo. Salamat tayo sa pagkain. Heavenly Father, salamat po sa pagkain na to na patuloy mong binibigay sa amin. Salamat sa mga provision mo. Sa pagbibigay ng buhay, kalusugan, kalakasan. Salamat sa harvest ng persimmon. Nawa ito ay maging blessing hindi lang sa amin, sa aming pamilya, sa aming sama sa iglesia at sa mga kaibigan din namin. Nawa maging conduit kami ng pagpapala na nanggagaling sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, amen. So, lunch muna tayo. Ayan. Oops. Nagluto si Liat ng ang tawag mo dito sa luto na ito? Manok na adobo pero malambot. Dinamitan niya ng rice cooker. Hindi, slow cooker pala, sorry. Slow cooker, ilang hours yan? 4 hours. 4 hours. So, yan. Masyado malaki. Ayan lang naman kakain mo ka. Okay. So, sobrang lambot na naglasog-lasog na. Kumbaga, okay naman yun para Parang naman tigas ito. hindi mahirap nguyain. Parang tigas. Piliin mo yung malambot. Ano, adobong Ba't di pambata. siya mainit? Sa ibabaw lang siguro. So, adobong mainit. Adobong pambata. Kasi yung adobong matanda, tuyo. Pero pag masabaw, tawag ko, adobong pangbata. Dad, hindi mainit. Malamig. Sarap. Painit ko yung sayo. Sarap ng luto ni Mrs. Adobo. Yung persimmon, no? 12.99 a kilo. Pero ang gaganda, lalaki. New Zealand persimmon. Pinili, oh, malalaki.
Yung sa amin siguro may ganito kalaki. Saka ganyan. Yan. May mga hinog ng persimmon na hinarvest namin. So, yun iba, tulad nito, pwedeng kutsarain. Ayan malambot to. Ito, pwedeng slicein, medyo crunchy pa siya. So, we are blessed to have all these persimmon available dito sa garden. Thank you, Lord, for the blessings of persimmon. Maraming health benefits ito eh. So, itong isang persimmon, malambot siya. So, pwede siyang kutsarain. Yan ang itsura niya sa gitna. Mas gusto ko kinukutsara. Lambot kasi. Yan Ang itsura niya yung kulay niya parang papaya. Ayan. Or peaches. Yan. Sarap. Tapos mararamdaman mo itong dark side na to. Medyo siya, makakagat mo siya. Parang, ewan ko paano mo i-describe yan. Mag-distinguish siya from the other flesh kasi medyo crunchy siya. Nung kinuha namin to, siguro mga more than 2 weeks ago. Ngayon pa lang siya unti-unting nahihinog. So, hindi sabay-sabay. Pero hinarvest na namin siya, yung iba. Kasi yung mga ibon na lumilipad, parang kanta yun inuumpisahan niya ng kainin. Actually, 2 na nakain nun sa persimmon. Sarap. Busog na ako. Merienda ko na yan. Isa pa lang yun. So, yung isang style naman ng pagkain nito is babalatan mo siya. Parang pagbalat ng mangga. Yan. So, tatalupan mo siya. Siyempre, pag sanay ka na magbalat ng mangga, magbalat ng mga gulay, okay na lang, madali na lang for you. Pero kung hindi pa, kailangan isang skill na kailangan matutunan. So yan, nabalatan ko na. Iwain mo siya across. Yan. Yun. Ito, ganitong approach ng mga tongan pag kumain sila nito. So, ganyan yan. Yan yung sinasabi ko na medyo crunchy. Ito, yung dark parts na yan. Oops. So, kinakain nila ganyan. Sarap.
Grabe. Nakita ko rin sa Pinas to nung nagbakasyon ako. May binebenta ring persimmon sa SM Taytay. Pero mahal. Kaya wala pang persimmon dito noon nung nagbakasyon kami. O kung meron sana, di nakapagdala kami nito. Sarap. Parang papaya. Tamis. Grabe. Sarap. Ganda tong persimmon kasi dami siyang nutritional benefits. Dami siyang antioxidant, vitamin C, especially ngayon, palamig, protection sa ubo, sipon, vitamin A para sa mata, sa skin. Tapos mataas din daw ang fiber, maganda para sa digestion. Saka nabasa ko rin na ito pala ang origin nito China, Japan, Korea, tapos dinala sa US, sa Italy, sa Spain. Yan. Tapos yung pangalang persimmon daw, ang ibig sabihin is dry fruit or fruit that can be dried. So yun, ma-check ko lang yun sa internet. Sarap po. So yung mga extra namin na persimmon, sineshare namin sa members of the family, members of the church, sa mga neighbors, mga kaibigan. Tama lang naman yun kasi pag sobra-sobra at sa amin lang, may impatyo kami or mabubulukan. Saka teaching din yan sa scriptures. Sa Luke chapter 3 verse 11, sabi, he that hath 2 coats, let him impart to him that hath none, and he that hath meat, let him do likewise. So syempre yung mga ibang tao na gustong kumain ng persimmon pero wala naman silang puno or mahal, kasi mahal yun per kilo kung kilala naman namin sila, like kapitbahay, kasama sa church, or siyempre kapamilya, di mag-share tayo. So yun nga, sabi nila, sharing is caring. How do you love your neighbor? By sharing, diba? So yan ang gagawin namin sa church ngayon. Ayan, persimmon, sayote, saka yung pantanim. Kuha na kayo. Kuha na persimmon. Ayan. Sharing is caring. So I hope nag-enjoy kayo sa maikling video na to on harvesting persimmon and sharing it. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, I'd encourage you to do so. I-like nyo, i-subscribe nyo, at i-share nyo rin sa mga kapatiran. Maraming salamat. Bye!